Samantala, hindi pa man nakakabangon sa pananalasa ng Bagyong Tino, naghahanda na ulit sa paglikas ang mga residente naman sa Eastern Visayas. At mula sa Catbalogan, Samar, nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico, go ahead. Pia, puspusan ang paghahanda ng mga taga-Eastern Visayas sa posibleng epekto ng Bagyong Uwan dito sa kanilang lugar. Sa gitna ito ng pagunita ngayong araw ng anibersaryo ng Bagyong Yolanda. November 8, 2013, nang humagupit ang super bagyong Yolanda sa Eastern Visayas na ikinasawi ng mahigit 6,000. Sa pagunitan, ika-12 anibersaryo ng pagtama ng bagyong Yolanda, nagmisa bilang pag-alala sa kanila. Si Melchor Serevilla, emosyonal pa rin tuwing naaalala ang bagyo. Nakaligtas siya nang kumapit sa puno ng niyog, pero hindi nakaligtas ang kaniyang apo. Yung mga kalamnang ko, pag nakakarinig ako ng may bagyo, parang ako, ang tagal na pero hindi mo maiwasan . Oo, pag sabi na may typhoon, nagkaadan ako ng trauma. Kaya ang paalala ng lokal na pamahalaan, huwag kalimutan ang mga aral na iniwan ng trahedya, lalo't isa na namang super bagyo ang nagbabadya. The government is prepared, but we cannot handle 200,000, 300,000 people. You yourselves have to be prepared. It's like 24 hours, 48 hours to prepare. Imagine, kailangan maglabas pa ako ng liquor ban. Bakit? May mga iba dyan, matitigas ang ulo . Sabihin na, sir, malamig, kaya umiinom kami. O, ilan ang namatay ng mga lasing nung Yolanda? Ang daming namatay. Ang mga tagadulag sa Leyte, handa namang lumikas ulit kahit hindi pa tuluyang nakakabangon mula sa pananalasa ng Bagyong Tino. Malaking alon hanggang kalsada, takbuhan kami. Saksisib naman ang dito, bagyo. Hindi na pagkatiwalaan. Nagpulong na kahapon ng iba't ibang ahensya sa Eastern Visayas Region para paghandaan ang Bagyong Uwan. Iminungkahi nila ang preemptive o forced evacuation sa mga LGU. Pia, dito sa ating kinalalagyan sa Catbalogan City sa Samar Province, makulimlim ang panahon sa ngayon. Kagaya din sa ibang mga lugar dito sa Eastern Visayas ngayong araw. Samantala, sa probinsya ng Cebu naman na binaha dahil sa Bagyong Tino, nagsagawa na ang mga otoridad ng preemptive evacuation lalo na sa mga high-risk na lugar. Pia? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV.